Hello, good morning ulit mga kabayan. Kumusta kayong lahat? Update ko lang ito sa status ko ngayon. Bale, nakahanap na ako ng trabaho. Kaso seasonal lang eh. So 2 months lang siya. Medyo decente ang sweldo, pero okay na rin kaysa wala. Ah, ang tip ko lang eh, hindi talaga ganun kadali na maghanap ng trabaho dito. So kung may makikita kayo na trabaho na mukhang okay naman, mukhang swak sa inyo, kunin nyo na. Kasi hindi talaga ganun kadali. Tsaka napansin ko dito sa area na kung saan ako nagsistay, may mga trabaho na talagang physically mahirap talaga. Kung meron na sa inyong nakapagtrabaho ng winter sa labas, maintindihan nyo kung ano sinasabi ko. Tsaka pag summer, pag yung mga outdoor na mga trabaho, hindi siya biro, medyo mahirap talaga siya. So ayun, yung physical talagang nandyan na palagi yan eh, unless nasa mag-office work ka. Pero mostly hindi naman available ang mga ganong trabaho, 'di ba? Especially kung bago ka lang dito sa Canada. So ayun lang, ang start ko sa August pa naman, kaya may time pa akong magpahinga ng konti. 2 months lang siya, so October kailangan ko na naman maghanap ng trabaho. Pero ganun talaga, technique na lang dyan, before matapos ang ang kontrata ko doon, maghahanap-hanap na ako, magtitingin-tingin na ako ng trabaho. Ayun, yun lang naman din maganda dito sa Canada, may mga ganyang mga opportunities, hindi katulad sa Pilipinas. Parang hindi uso ang mga seasonal jobs dun eh. So ayun, at nabibigyan din naman ako ng flexibility na, 'di ba, maghanap ng gusto kong trabaho talaga. Parang ang naiisipan ko, mag-seasonal na lang ako palagi eh. Kasi dito sa mga site, may mga seasonal jobs dito. 6 to 8 months ang trabaho, ganyan. Mukhang maganda eh, kasi at least pagka tapos na yung contract, pwede ako mag-apply ng EI, ganyan. Mapakinabangan ko man lang yung kino-contribute ko sa EI, di ba? Kaya ayun. So kung merong mga nasa similar situation sa akin at mapapanood nyo tong video na to, mag-comment lang kayo, mag-share kayo ng mga opinion nyo, ganyan. Kasi ako, open ako sa mga opinion ng ibang tao, as long as positive siya. Open din ako sa negative. Kailangan ko rin syempre malaman ng pros and cons, di ba? So ayun lang, magtulungan tayo. At sige, sa susunod gagawa ulit ako ng video, update ko kayo. Ingat po, have a great day.